Hey guys, good evening. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update para sa gabing ito ay pumapatungkol po mga collegiate records dito sa pagkabagsak ng tape ink na kung saan parang ang bilis po ng karma. Kinarma agad After pong magmalaki ka-OG na sila po ay tinatangkilik at sila na ang kilalang Itbulaga. Ayun, bigla silang binoykot ng taong bayan. Kaya ngayon ay talagang nakukulelat, and ngayong araw po sa kanilang TV ratings, muli na naman po silang kulelat. So, update nga po tayo para sa Battle of the Noontime Shows TV ratings. Ayan, December 20, 2023, araw po ng Wednesday. So, tumaas naman sila in fairness, pero nananatili na kulelat po sila sa tatlong noontime show. Thank you sa page ni Mr. Peace. Ayan, legit pong legit subscriber, legit pong TVJ fans and defender yan. Sabi niya dito, ang TVJ po ay nakakuha ng 4.1% collegiate records. Nangunguna tayo, and pumapangalawa ang Showtime with 3.8% at ang Tape Inc. ay 3.7%. And nariyan na lamang din po tayo sa kulelat collegiate records December 20, 2023. Ito na rin. Ilabas na rin po natin ang kanila pong total live views noong December 20 rin, same day. Talo na nga po sila sa ratings, yung kanila pa pong online ay nilangaw at talaga naman pong tinambakan ng husto ng TVJ. Kasi ba naman, kung ang TVJ naka 700,000 plus ka-OG after 5 hours, kahapon, sila naman po ay wala, nilalangaw ang kanilang live views. So, December 20 nga po, 15K lamang ang kanila pong YouTube channel after 5 hours, guys. And sa Tape Inc. na Facebook ay 18K. So, bali 15 plus 18, 33 lang. Yan, collegiate records. 33,000 lang ang kanilang nakuha. Samantalang ang TVJ, grabe nga naman po sa 700K. Same lang po ang oras niyan after 5 hours. So, meron pong 205,000 viewers ang TVJ. Sa kanilang YouTube channel, 251 naman sa Facebook ng TVJ, and another 251 sa TV5 Philippines naman po na Facebook. So, total po niya nasa 700,000, and layo po sa 33K ng kabila. So, ayun na nga, napakalinaw po dito, nakulelat na naman po sila. TV ratings and online, December 20, ay nilangaw ang Tape Inc. Samantala, sabi po dito, oh no, hashtag Itbulaga has downgraded to 2.0 to 3.0 ratings zone already. Countdown to Itbulaga, shoutdown na ba? O na Happy New Year 2024 mga kapuso. Samantala, congrats naman daw sa regalo ng Showtime sa pagpasok ng Madlang People sa 3.0 to 4.0. So, ayun na nga ka-OG. Tumaas na po kasi ang Showtime ngayon. Dati kasi nasa 2% lang sila, pero ngayon, umaabot na rin ng 4% ka-OG. Mintala natawa naman po ako dito sa countdown na gagawin nila Paulo Fuentes sa New Year 2024. Countdown po pala ng kanilang pag-shutdown. Sa pag-shutdown ng kanilang programa, ang kanila pong ika-countdown sa 2024. Grabe nga naman yon. Ako, wag kayong mag-alala naman, Paulo Fuentes. Sasabay naman ang mga legit records, lalo na kapag sinimulan nyo na ang countdown para sa pagsasara ng inyo pong programa. So, lalong lalaksan pa namin pagdating ng 5, 4, 3, 2, 1, sabay shutdown na po ng inyong program. Samantala, sabi naman ni Enmo, di pa ata binigay ang Christmas bonus client ni AGP. Kaya naglabas muna sila ng true ratings. Ay, ganun po ba? Walang pa Christmas bonus, kaya nilabas muna ang tunay na ratings na kulelat po ang Tape Inc. Anyway guys, so sarcasm joke lamang po yan, ng isa pong netizen patungkol po sa issue na to, sa pagkulelat ng Tape Inc. sa TV ratings.
Samantala, sabi naman dito ni Ultras Pro, good go. Tindig-tindig tape pa kayong nalalaman, fake bulaga. Wala na yang apila nyo, tapos na ang laban. Sa hashtag TVJ ang totoong itbulaga. Hashtag itbulaga. So, wag po kayong mag-alala. Matatameme din po ang mga yan, lalo na kapag naaprobahan ang reklamo ng TVJ, ang request po ng TVJ para sa temporary injunction sa Tape Inc. para hindi na po nila ito tuluyang gamitin yung titulong Itbulaga. Samantala, sabi naman dito ni Sir Tony Santos, kung babasahin nyo ang history ng Itbulaga, it's not Tape Inc. Ang OG na producer when it started airing last 1979. It was Production Specialist Inc. Owned by Mr. Vic L. Defonso and Romy Halosos. Pumasok lang ang Tape Inc. noong 1981. It was also Mr. Eddie Ponso who hired Mr. Tobiera and took him to EV. May utang pa nga ang mga Production Specialist Inc. sa mga TVJ, kaya walang karapatan na angkinin ng Tape Inc. ang title na Itbulaga. Imagine, from 1979 to 1990, walang sinasahod ang TVJ. Tama ba? Sabi ni Tito Sen. Tama. Ang sabi ni Tito Sen, kung wala silang TV show na school bukol at mga movies, they will not survive. Kaya kahit na iapila nila sa Court of Appeals and Supreme Court, talo rin sila. So, ayun na nga, a different company nga daw po kasi ang dalawang ito. So, kapag kaganyan, kinakailangan na may papeles na nagsasabi ng pagmamay-ari ng tawag dito, pagmamay-ari ng PSI ay ililipat na sa Tape Inc. So, ang nangyari kasi nito is that dahil lulugi na ang PSI, umalis na lang si Romeo Halosos, iniwan ang kanyang business partner, and dinala si Itbulaga. So, doon pa lang parang pagnanakaw na po ito ka-OG. Basta na lamang dinala sa kanya pong Tape Inc. Siyempre, kung sabihin na verbal lang ka-OG, paano mo yun mapapatunayan? Papeles pa din talaga ang hihingin ka-OG. And then, wala na po kasi yung tao ngayon. So, wala pong magpapatunay na meron pong kasunduan silang dalawa na ang pagmamay-ari nitong PSI ay ililipat sa Tape Inc. Samantala, sabi naman dito, wait, sa salitang magsawa, sorry, di pa ako nagbabarko, tanghalian ko na ang Itbulaga. At kahit saang bansa ako mapunta, lumalabas lang ako para mag-download ng Itbulaga. Ganyan ako, kapanatiko. Solid. Eka nga. Grabe ka naman yon. Ilang taon na po kayo ngayon, sir? Maraming salamat po sa pagmamahal sa programa at higit sa lahat sa paniniwala na TVJ is Itbulaga. Samantala, sabi naman ni Cheche Boretche, magandang gabi para silang mga student canteen host. Totoo naman, hirap nang gumalaw ang TVJ. Sluggish na sila. Stagnant, inactive. Dinadaanan na lang sa salita at patawa. At pinagsasayaw na lang ang mga babae. Pagsayawin mo ang tatlo na yan at siguradong hihingalin. Baka tumawag pa ng ambulance. Kita mo naman sila. Yorme, Buboy, Paulo, Chaleco Boys. Tumatalon-talon pa man din. At nagdadala lang talaga ng show nila ay si Jose. Swerte sila dahil multi-talented si Jose. Kaya kapag walang Jose, nakatayo na lang ang tatlo na parang sila Eddie Eliarde, Bobby Ladesma, and Pepe Pimentel ng Student Canteen noon. Siguro, sila na ang pumalit sa Student Canteen host. Grupo ng matatandang host, kumbaga.
wala na tayong magagawa. Matanda na. Malay mo, may mga sikat na syempre hindi naman nila sasabihin sa inyo. Well, actually sa sinabi niyo na wala tayong magagawa, I agree naman. Wala po tayong magagawa na pag tumanda po tayo, ganun talaga eh. Lahat naman po tayo dadaan at dadaan sa pagtanda. Pero na lang kung okay, tok-tok, wag naman sana. Pero ka-OG, sana naintindihan naman ninyo na tumatanda na rin ang TVJ. So ano nga naman, pagtalon-talonin nga po ninyo at pagtambligin, di parang naging bastos na rin kayo sa matandaan yan. So lahat tayo tatanda. Pero ganun pa man, nakikita po natin na matanda man na po, tumatanda man na po, ang Tito Vic and Joey, mahal pa rin po sila ng taong bayan. About naman sa Legit Abricads, hindi totoo na si Kuya Jose lang yung nagdadala ng kanilang programa. Andyan po si Maine Mendoza, Andyan si Kuya Ryan na ang galing, talagang pagdating sa formal na hosting, si Kuya Ryan ang pambato nila. Sa pagpapatawa, madami sila. So, sa multitasking naman, andyan si Kuya Wally. Sa pagkanta, andyan si si Karen, ka-OG, di ba? So, lahat sila may kanya-kanyang papel na ginagampanan, and I don't think na kapag wala yung isa sa Legit Abricads, okay lang. Kita nyo naman na ultimo po si Miles, kapag ka nawala, hinahanap-hanap po talaga ng mga tao. Pag si Maine wala, hinahanap ng tao. Nung si Kuya Wally at si Jose nawala, hinahanap ng tao. Si Kuya Ryan nung nawala, unahanap po ng mga tao, di ba? Ka-Legit Abricads. So, lahat po sila dito ay dinadala po ang programa. Yun naman ang masasabi ko. But anyway, hindi ko naman sa kinokontra yung comment niyo. May kanya-kanya naman tayong opinion. Pero, yun lang din po yung akin. About sa studio, yes, totoo po na medyo maliit talaga. And sikip-sikip sila. Pero anong gagawin natin? Nakapirma pa nga po sa APT Studio ang Tape Inc. And about naman sa mas malaking studio, hindi naman tayo anino ng TVJ ni Sir MVP, ka-OG. Kaya wala rin tayong alam sa pinagdadaanan, sa mga naging desisyon, ka-OG, na hindi na sinasa publiko. So, malamang may main reasons yan kung bakit hindi pa talaga sa ngayon lumilipat ang TVJ sa mas malaking studio. So, kayo ba? Ka-OG na inyong comment. Palagay nga lang po dyan sa ibaba. So, yun lang muna guys sa ating update para sa gabing ito. So, wag po kalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell para po sa iba pang balita, okay?